Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa 12 estranghero na nagising na lang sa hindi pamilyar na lugar at pinaglaruan ang mga buhay nila sa brutal na pagpatay. Ang pelikulang ito ay ang American action film na ipinalabas taong 2020 na pinamagatang The Hunt. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang private plane flight, ang nagngangalang Richard ay inalok ng flight attendant ng makakain ngunit wala sa kanilang menu ang mga gusto niyang kainin kaya champagne na lang ang ibinigay ng flight attendant. Habang patuloy silang nag-uusap nagkagulo ang lahat nang biglang isang lalaki ang pasuray-suray na lumabas mula sa cargo. Nagpakilala ang isa pang lalaking doktor na tutulungan siya pero tinangka niya itong patayin. Dahil sa ingay sa labas nagising ang nagmamay-ari ng eroplano na si Athena, nanlaban din ang lalaking pinagtangkaan ang buhay sa mga nasa loob kaya lumabas si Athena na galit at pinatay ang lalaki saka ibinalik ito sa cargo kasama sa iba pang walang malay. Kalaunan, ang mga natitirang individual ay nagising na lang sa gitna ng kagubatan na nakabusal ang kanilang mga bibig at nagtataka kung nasaan sila. Sa bandang gitna ng gubat ay mayroong isang kahon at doon nagtungo ang lahat upang alamin ang nilalaman nito. Nang bubuksan na, nakaramdam ng takot ang iba kaya agaran silang nagtakbuhan palayo para maghanap ng mapagtataguan. Habang itinuloy ng lalaki ang pagbubukas na ikinatakot niya din kung ano ang nasa loob, pero laking gulat ng lahat nang makitang baboy lang pala ang lumabas. Tiningnan ng lalaki ang natirang laman sa loob ng kahon, laking gulat nilang makita na naglalaman ito ng iba't ibang uri ng armas kaya nagmadaling naglapitan ang lahat. Paglapit din ng isang babae nakakita ito ng susi, sinubukan niyang gamitin sa kasama at natanggal ang busal sa kanilang bibig kaya malaya na silang nakakapag-usap. Nagtataka din ang mga ito kung para saan ang mga armas na naroon, bigla na lang silang pinagbabaril na ikinamatay ng mga hindi agad nakapagtago. Sinubukang lumaban ng iba pero napatay lang din ito. Tumakas na ang isa pang babae patungo sa gubat pero bigla itong nahulog sa hukay. Sinundan siya ng natitirang lalaki na naroon para iligtas subalit nakita niyang malubhang sugatan ang babae sa loob. Ganun pa man tinulungan niya pa din ito para sana itakas ngunit nakaapak sila ng landmine na ikinamatay din ng dalawa. Ang ibang nakaligtas sa pamamaril ay sinubukang tumakas sa pag-akyat sa bakod, nagawang makatawid ang tatlo ngunit ang matanda ay bigla na lang tinamaan ng pana. Sa galit niya hinarap nito ang may gawa ngunit doon na siya natuluyan habang nakatakas naman ang tatlo na nakakita ng isang convenience store sa malapit. Inakala ng mga matatandang nagmamay-ari na magnanakaw ang mga ito, gusto lang nilang malaman kung nasaan sila ngayon kaya sinabi ng mag-asawa na nasa Arkansas sila na sobra ding ikinagulat ng tatlo dahil nagmula sila sa iba't ibang state. Sinubukan nilang tumawag sa 911 sa teleponong pinahiram ng matanda ngunit hindi sila nagkaintindihan ng operator, hindi pa rin alam ng mga ito kung ano ang gagawin dahil nanganganib sila sa labas. Nakakuha ng pagkain ang kasama nilang babae mula sa tindang pagkain doon ngunit bigla na lang bumula ang kanyang bibig. May lason pala ang pagkain na kagagawan ng dalawang matanda dahil kabilang pala ang mga ito sa taong gustong pumatay sa kanila. Pagkatapos mapatay ang tatlo itinago sila ng mag-asawa sa likuran kung saan kasama ng iba pa nilang biktima, at nilinis ang tindahan na parang walang nangyari. Maya-maya pa, isa pang babae na nagngangalang Crystal ang dumating na nagtataka din kung nasaan ito. Bumili siya ng sigarilyo gamit ang nakatago niyang pera sa medyas. Pero nakahalata siya sa matanda sa pamamagitan ng kanyang sukli, bago pa siya mapatay ng mga ito nagawa niyang maunahan ang dalawang matanda dahil sa mahal ng kanilang tinda na hindi umaayon sa totoong presyo sa Arkansas. Kinuha ni Crystal ang radyo at baril ng matanda upang may magamit, paglabas niya nakakita siya doon ng isang sasakyan na napag-alamang peke lang ang plaka na wala talaga sila sa Arkansas. Balak niya sanang gamitin ang sasakyan, pero bago niya pa ito mabuksan napansin niya kaagad na may pampasabog palang nakalagay sa ilalim. Gamit ang nakuha niyang radyo sa matanda nalalaman ni Crystal ang usapan ng mga taong gustong pumatay sa kanila kaya nagtago na muna ito. May dumating din na drone sa kinaroroonan niya na inaalam ang sitwasyon na naririnig sa radyo ang usapan. Pinabagsak ang drone ng isa pang lalaking dumating na nagngangalang Gary. Balak nitong puntahan ang nakitang sasakyan kaya lumabas na si Crystal upang pigilan siya ngunit ayaw itong maniwala na magkakampi sila. Upang maniwala siya pinaalam nito ang pampasabog sa ilalim ng sasakyan na ang ibig sabihin iniligtas lang siya,
Naniwala na si Gary at nagpasalamat sa pagkakaligtas, ngunit dahil sa pagsira niya sa drone siguradong alam na ng kalaban ang kinaroroonan nila. Umalis na si Crystal na pupuntahan ang nakita niyang riles ng tren kanina habang sumunod na din si Gary. Habang naglalakad ang dalawa, hinala ni Gary na dinukot sila kagaya ng nabasa niyang kumakalat na artikulo na nandudukot ng normal na tao para sa larong hunting. Walang alam si Crystal sa artikulo kaya wala itong pakialam, pero napansin niyang may paparating ng tren. Pagdaan nito, hinabol nila ang tren at nagawang makaakyat ni Crystal. Tinulungan niya din si Gary na nahihirapang makaakyat na matagumpay niyang nagawa. Hindi lang pala sila ang sakay ng tren kung saan may nakita silang refugee sa loob, pero hindi naniniwala si Gary dahil iniisip niyang umaarte lang ang mga ito upang patayin sila. Maya-maya pa ay bigla nang huminto ang tren. Napadaan sila sa inspeksyon ng mga sundalo sa lugar. Sumuko na ang dalawa dahil wala din naman silang laban at nagpakilalang mga Amerikano, saka nagsumbong si Gary na hindi tunay na refugee ang mga iyon. Ngunit hindi sila nagkaintindihan ng mga sundalo, pero totoo pala talagang hindi refugee ang isa sa mga ito. Sinubukan siyang ilantad ni Gary sa mga sundalo pero ayaw nilang maniwala. Inamin na ng lalaki na kabilang siya sa humahabol sa kanila at nakipagsundong bibigyan sila ng partida basta tumahimik lang ito hanggang makaalis. Pero hindi sumang-ayon si Gary at gamit ang nakuha niyang granada inilagay niya ito sa lalaki na ikinamatay nito sa katumakas. Si Crystal na lang ang nadala ng mga sundalo sa refugee camp. Doon nalaman niyang nasa bansang Croatia pala siya nang hanapan ito ng papeles bilang isa siyang dayuhan. Sinabi niya ang nangyari na kumakain lang siya noon sa bahay nang bigla na lang siyang nawala ng malay at nagising sa hindi pamilyar na lugar. Dahil wala siyang papeles na maipakita, hiniling nito ang tulong ng Embahada ng Amerika. Inalam sa kanya ng officer kung hinahabol din ba ito. Nagtataka si Crystal kung paano nila ito nalaman. May isa pa palang nagngangalang doon na katulad niya din ang kwento. Nakaligtas ang dalawa na kabilang na ngayon sa refugee. Maya-maya pa may dumating na nagmula sa Embahada ng Amerika upang sunduin ang mga ito pauwi. Habang nasa biyahe na sila, may napansin na kahinahinala si Crystal sa lalaking padala daw ng embahada. Base sa mga sinasabi nito, inihulog niya ang lalaki sa sasakyan na ikinagulat ni Don at inatrasan upang matuluyan. Hindi sumang-ayon si Don sa pagpatay niya sa magliligtas sana sa kanila, pero natahimik ito nang matagpuan sa likuran ang wala ng buhay na katawan ni Gary. Nakakita din sila doon ng pera at mapa ng lugar na hinihinalang isa itong bounty hunter. Ngunit nang hihinayang si Don nang patayin niya ito agad nang hindi inalam kung bakit nila ito ginagawa. Napagtanto nilang sila na lang ang natitira sa mga dinala sa lugar. Ang mapa na nakita nila ay hinihinalang ito ang lugar kung saan sana sila dadalhin. Plano ni Crystal na puntahan ang mga taong gusto silang patayin upang alamin ang dahilan. Samantala, ang grupong may kagagawan ng pagdukot sa kanila ay nagtataka na ngayong wala pa din ang kanilang inaantay na tao. Lumabas ang isang lalaki sa kuta para umihi, pero dumating doon si Crystal at pinatay ito. Sa loob nagtataka ang grupo na may kahinahinalang naglalakad sa itaas kaya naalarma ang lahat. Hinanap nila ang kasamahan nang biglang may kumalabog sa itaas na ikinagulat nila. Biglang pumasok doon ng isang baboy na agarang pinagbabaril ng mga ito. Alaga pala ito ng kanilang kasamahan at nagalit sa pagpatay sa alaga na walang kinalaman. Habang nagtatalo sila doon na pumasok si Crystal at pinaputukan ng mga ito. Isa-isa niyang napatay ang grupo kung saan napakahusay niya palang makipaglaban. Sinubukan pang tumakas ng isa pero wala itong pinalampas sa kanila. Nakaharap niya ang militar ng grupo na hindi rin umubra sa kanyang kasanayan habang wala namang naitulong si Don. Ganun pa man, pinagbigyan na ito ni Crystal na magtanong sa gustong pumatay sa kanila. Ngunit wala din silang nakuhang matinong sagot kaya tinuluyan na niya ang babaeng feeling Black Widow. Subalit may biglang tumawag sa radyo na inaalam kay Don kung napatay niya na ang target. Ang ibig sabihin pala kabilang siya sa grupo, pero itinatanggi niya ito habang pinipilit siya ni Crystal na sagutin ang telepono. Pilit pa din siyang tumatanggi, ngunit nang ipababa ni Crystal ang baril niya ayaw itong pumayag. Nagtangka siyang magpaputok pero naunahan ito ni Crystal at pinaalam sa nasa kabilang linya na pinatay na niya si Don. Buhay pa din ang tinatawag na consultant ng grupo kung saan ito ang nag-training sa mga kasamahan. Sinabi ng lalaki na ginagawa niya lang ito para ibalik ang pabor kay Athena. Nang alamin nito kung saan siya makikita, ayaw magsalita ng lalaki. Sa pilitan na itong pinaamin ni Crystal hanggang sa ituro nito ang kinaroroonan ni Athena, pero binalaan siyang nagsanay ito ng 8 buwan.
Inalam ng lalaki kung nasa serbisyo siya, sinabi ni Crystal na dati siyang US Marine na nagserbisyo sa Afghanistan saka ito pinatay. Isang taon bago pa mangyari ang lahat, nakipagkita si Athena sa kanyang ka-group chat patungkol sa biro-biroan nila sa pagdukot ng mga individual upang gawing laruan sa paghahunting. Kumalat ito sa internet matapos mahak ang isa sa kanilang kasamahan na lumikha ng galit sa mga mamamayan. Kasunod nito nagpasya ang mga lumahok sa grupo na nasira ang mga pangalan na gawing realidad, isa-isa nilang dinukot ang mga responsable sa pagkakalat ng teoryang pagsasabuatan kabilang si Crystal na nag-post sa social media patungkol sa kanila. Sa kasalukuyan, narating na ni Crystal ang mansyon sa gitna ng gubat, sa pamamagitan ng radyo sa labas pinaiwan sa kanya ni Athena ang baril pero tumanggi ito. Nagbanta si Athena na may pampasabog sa ilalim ng kinatatayuan niya. Wala na itong nagawa kundi iwan ang baril at doon na bumukas ang gate. Pagpasok niya sa loob nakita nito ang mga litrato ng mga kasamahang dinukot na kanilang pinatay, nagpatuloy pa siya sa paglalakad hanggang makita si Athena na kasalukuyang nagluluto. Nang magkaharap ang dalawa tinanong siya ni Athena kung kilala siya nito, walang idea si Crystal sa pagkatao niya bukod sa ang alam niya isa itong baliw. Siya naman ngayon ang nagtanong kung kilala siya nito, sumagot si Athena na buong buo ang pangalan niya maging ang kanyang buong pagkatao ay alam nito. Ang dahilan lang naman talaga kung bakit nila ito ginagawa ay para sa mga taong nagpakalat ng kanilang napag-usapan sa chat na ang totoo ay biruan lang, nag-post siya sa social media patungkol sa kanila kaya pinadukot siya nila upang gawing makatotohanan daw ang kanilang ikinakalat sa internet. Nang malaman ni Crystal ang dahilan inilahad niya na nagkamali sila ng taong dinukot, dahil may kapareho siya ng pangalan at hindi rin ganun ang kwento ng pamilya niya sa sinabi nito. Hinamon nito ni Crystal na tawagan ang ama para maniwala siya pero hindi na tumugon si Athena, doon na nagsimulang maglaban ang dalawa kung saan pareho din talaga silang bihasa. Nagawang mapatalsik ni Crystal si Athena sa kabila ngunit nakakuha ito ng baril. Agara na siyang umakyat sa itaas at sinundan ito ni Athena pero inabangan pala siya nito, nagkaharap ulit sa laban ang dalawa na parehong nahulog sa ibaba. Nakakuha ulit ng magagamit na sandata si Athena na ikinasugat ni Crystal at talagang nahihirapan na siya, nang patuloy siyang binanata ni Athena ginamit nito ang nakabaon sa kanyang katawan upang makasugat sa kaginawa ang kanyang huling galaw dahilan ng hindi na ito nakalaban hanggang sa tuluyan na din siyang bawian ng buhay. Pagkatapos nito, nagpalit si Crystal suot ang damit ni Athena at nagtungo sa kanyang private plane na nakaparada sa labas. Nagulat ang mga crew nang makita ito pero wala na silang nagawa dahil patay na ang kanilang boss kaya agaran na nilang pinalipad ang eroplano pabalik ng US. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!